blogger named Mark Lopez, so isang pro-Duterte blogger, said na kayo daw po ay, pardon for the term, stupid. Kasi sinabi niya, how can it be Morales testimony planned drug raid in 2012 be a part of the stabilization plot against the current admin? You mean Morales was able to predict back in 2012 BBM would be president in 2022, so he made sure na magagamit yung info niya 10 years after the fact. Amazingly, pardon for the term, he said it. So what's your take on this po, Kong? Hindi ko sana papatulan, nabasa ko yung tweet eh. Hindi na sana papatulan. Pero anyway, ganito lang yun. Siguro, ang mas malaking tanong dyan nangyari ito noong allegedly si Morales did this in 2012, di ba? That's 10 years, or more than 10 years ago. Tama? 12 years ago. So bakit lumalabas ito ngayon? Anong rason? Sinong nagpapalaki? May investigasyon sa Senado, ang investigasyon ay tungkol sa isang dokumentong nag-leak. Bakit ang pinag-uusapan ng mga taong nasa dokumento? Bakit hindi natin pag-usapan? Bakit may isang na-dismiss na PDEA official na who's telling everybody that this document exists when in fact the agency itself na nagsabi ay hindi nga. Pero pinagpipilitan, binibigyan ng oras at panahon sa Senado kung saan mas maraming batas na nakabinbin, eh, mas malaking oras ang binibigay nila sa paghihiring sa usaping ito. At paulit-ulit ng mga kakampi, paulit-ulit nilang sinasabi, inuulit-ulit yung issue na to. Diba? Kung hindi to kasama ng isang mas malawakang plano na pahinain, kung hindi pabagsakin ng kalusukuyang administrasyon, ewan ko na lang kung anong tawag natin dito. Diba? If this is not part of a destabilization plot, I really don't know what to call it. 12 years ago it happened, it's only coming out now. And clearly the ones who are pushing for it are the ones who are calling for the president to resign or the president to be removed from office. So, kayo na mag-connect the dots. Thank you. Thank you, Red. Kat Porbes from Radio Pilipinas. Good morning po, Kongs. Going back po dun sa PDEA leaks po. Apparently po, kahit po marami ng kritisismo at kung may question dito sa investigation po na ginagawa ng Senado, may third hearing pa po sila. By next week po, may third hearing pa po sila. So, tingin niyo po ba, ito kaya po nila tinutuloy is, yun nga po, part po ng destabilization plot. At baka ito po, or ginagamit din po ba nila to pambangga naman po dun sa plano po na pagpasok po ng ICC para imbestigahan naman sila? Una, ako nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. This is a clear waste of time and waste of government's money, waste of taxpayers' money. Unang-una, yung impormasyon na ito, yung dokumento, again, nanggaling lang sa isang blogger na pinost niya. Tapos, ang sinasabi ngayon ni Morales na although nakapirma siya, siya mismo umamin na yung informant, hindi na niya kilala. Hindi niya na maalala kung sino yun. All this alleged information. But siya daw yung pumirma dun sa dokumentong ito. Nakakapagtaka lang kasi yung timing. Kagaya po na nasabi ni Kong Jude kanina. Yung timing ng lahat ng ito, kung kailan ang daming binabatong sinusubukang siraan ng ating presidente, ang administrasyon ngayon, tapos ngayon, supposedly may ganitong klaseng PDEA leaks. Na mismong ahensya ng PDEA sinasabing walang ganitong dokumento. Tapos ang pinanghahawakan lang po ngayon ng Senado, dahil sinasabi ni authentic daw ito dahil nga yung pag-xerox daw mukhang authentic dahil may punch hole, saka yung mga sasakyan na nandun ay talagang sasakyan ng PDEA. Pero ang napakadaling a piece of, for example, if you have that similar kind of paper, yung isang palitan lang yun, yung personalities involved, napakadaling i-edit po yun ngayon. Napakaraming magaling na mga experts na kayang mag-edit ng mga papeles ngayon. Nakakatakot nga po yung ganyang bagay. Pero papaniwalaan natin isang Xerox dahil lang may mga punch hole na mukhang totoo. So, for me,
this is a dead end. Wala na ho itong patutungan, pero pagpipilit natin ang bagay na ito, may motibo. Diba? There's clearly a motivation why someone will keep pushing, why Senate will keep pushing for this. To really malign someone, malign our president, malign the actress that was also involved, Maricel Soriano. Sabi nga niya dun sa hearing, hindi niya daw alam bakit siya naimbitahan. Diba? Kawawa naman yung tao. No? Na idadamay siya sa mga ganitong klaseng pandinig sa Senado. Pero tama nga si Kong Jude, yung personalities na involved, yung mga tinututukan nila, nakakaras tuloy yung mga tao. Pero dapat, kung talagang the point of the inquiry in aid of legislation is to prevent leaks of confidential information, dapat dun po tayo sa institution ang tinututukan natin. Hindi po yung mga personalidad na involved. At saka, kung talagang nangyari po ito noong 2012, dapat pinursue na ito ng PIDEA. Diba? So, bakit walang naging pag-pursue nung kaso na ito or nung operation na ito? Wala nga may alam na nito eh. So, talagang nakakapagtaka kung bakit sabi niyo magkakaroon pa ng third hearing ito. Ako, hindi ko alam kung bakit magkakaroon pa ng third hearing. Nakakapagtaka talaga ito.